Alam mo ba, kung iniisip mo na ang video na ito ay magbibigay lang ng mga palatandaan na lagi mo nang naririnig at magpapataas lang ng kumpiyansa mo gaya ng ibang content sa YouTube, medyo nagkakamali ka. Kasi dito, ang ibibigay ko ay mga senyales na kapag naranasan mo, ibig sabihin ay talagang mataas ang antas ng pagiging kaakit-akit mo bilang lalaki. Ito yung mga palatandaan na hindi mo basta makikita sa karaniwang usapan. Kasi karamihan sa mga lalaki ay hindi alam na ito pala ang totoong sukatan ng pagiging attractive. Kaya kung isa o higit pa sa mga senyales na ito ay meron ka, malaking posibilidad na mas malakas ang dating mo kaysa sa inaakala mo. Kaya sa umpisa pa lang, gusto ko nang sabihin na ang pinakaunang senyales ay nagsisimula sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Marami akong nakilalang lalaki na kahit hindi guwapo, nakakakuha pa rin ng atensyon ng mga babae. At ang sikreto nila ay isang bagay lang, ang mindset. Sign 1. You see yourself as attractive. Marami akong nakita sa totoong buhay na mga lalaki na halos walang pisikal na kagwapuhan pero sobra ang tagumpay sa babae. At kung tatanungin mo kung bakit, simple lang ang dahilan. Naniniwala silang kaakit-akit sila at dahil doon, umaakto at kumikilos sila na parang talagang totoo yon. Kapag naniniwala kang attractive ka, nagbabago ang kilos mo nang hindi mo namamalayan. Mula sa paraan ng paglakad, pagsasalita, hanggang sa tingin mo sa sarili sa salamin. At nakikita ng mga babae yon, kasi confidence ang una nilang napapansin bago pa ang itsura mo. May kakaibang nangyayari sa utak mo kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo. Halimbawa, may babaeng tumingin sa'yo, iniisip mo agad na interesado siya. Kapag na-reject ka, iniisip mo lang na nagpapakipot lang siya. Kahit makita mo siyang may kausap na ibang lalaki, iniisip mo na gusto ka lang niyang pagselosin. Kadalasan mali ang interpretasyon na ganito, pero dahil sa mindset na yon, nagiging natural ang kilos mo para akiitin ng babae. Hindi mo iniisip kung paano mo siya maengganyo, dahil para sa'yo, interesado na siya mula sa simula pa lang, at yun ang nagiging lakas mo. Minsan siguro nakita mo na may lalaking hayagang humahabol sa babae pero nauuwi pa rin sa relasyon. Samantalang may ibang lalaki na habol ng habol pero laging bigo. Ang pinagkaiba nila ay hindi sa itsura, kundi sa paniniwalang gusto na sila ng babae. Yung unang lalaki, kahit makakita ng senyales na parang ayaw sa kanya ang babae, iniisip lang na nagpapakipot ito. Kaya tuloy ang usapan, biro, at kumpiyansa. Kapag tinulak siya palayo ng babae, hindi niya iniinda, tatawa lang siya at magtitis pa, hanggang sa tuluyan na siyang magustuhan. Pero yung pangalawang lalaki, humahabol dahil gusto niyang magustuhan siya. Kaya todo puri, regalo, at sobrang bait para lang makuha ang approval. At dito, mabilis siyang malagay sa nice guy zone o maging simpleng kaibigan lang sa paningin ng babae. Kaya gusto kong tandaan mo ang isang simpleng tanong na pwede mong itanong sa sarili mo sa tuwing kausap mo ang isang babae. Kapag ginawa ko ito, iisipin ba niyang gusto ko siya o iisipin ba niyang hindi ko siya gusto? Malaking bagay yan sa kung paano kanya titingnan. Kapag naramdaman ng babae na iniisip mong hindi siya interesado sa'yo, bigla bababa ang tingin niya sa'yo. Halimbawa, sobra kang magpuri, ayaw mong sumalungat sa opinyon niya, o laging may regalo para makuha ang loob niya. Lahat ng yan ay nagpapakita ng kawalan ng kumpiyansa. Balik tayo sa punto, kung tatanungin kita ngayon, isa ka bang highly attractive man? At ang sagot mo ay oo, congratulations, isa kang kaakit-akit na lalaki. Pero kung sagot mo ay hindi, o hindi sigurado, malamang ay hindi ka pa ganoon sa ngayon. Kung may isang bagay na gusto kong baunin mo mula dito, ito yon. Sanayin ang utak mong laging i-interpret ang kilos ng babae pabor sa'yo. Dahil sa buhay, maraming bagay ang mangyayari sa'yo. Pero hindi yun mismo ang humuhubog sa realidad mo, kundi kung paano mo ito binibigyang kahulugan. Halimbawa, nagising ka sa umaga at umuulan. Kung tingin mo ay nakakalungkot ito, malulungkot ka buong araw. Pero kung tingin mo ay pagkakataon nito para magpahinga at mag-relax, magiging maganda at payapa ang araw mo. Ang pananaw mo ang salamin ng mundo mo. At ang salamin na yon, yun din ang humuhubog sa kilos mo pagdating sa relasyon. Kaya mula ngayon, kahit ano pa ang gawin ng isang babae, isipin mo na ginagawa niya ito dahil gusto ka niya. Sa ganitong paraan, unti-unting magbabago ang ugali mo sa natural na paraan na mas nakakaakit sa kanya. Kapag nagawa mo yon, parang ni-rewire mo ang utak mo para palaging maglabas ng kumpiyansa at dominanteng kilos na nagiging dahilan para mahulog ang loob ng babae sa'yo. At tandaan, ang mindset na ito ay isa sa pinakamalakas na sikreto para maging tunay na attractive na lalaki. Sign 2. Girls laugh at you. Guys don't. Ang unang bagay na gusto kong maintindihan mo ay malaki ang pagkakaiba ng tawa ng babae dahil attractive ka at tawa ng babae dahil nakakatawa ka lang. Sa mga babae, ang pagtawa ay mas ginagamit bilang paraan para makipag-bonding at magpakita ng interes kaysa sa simpleng pag-react sa biro.
Para sa kanila, hindi laging dahil sobrang nakakatawa ka kaya sila tumatawa. Minsan tumatawa sila para ipakita na sang-ayon sila, para bawasan ang tensyon, o para ipadama na gusto ka nila. Parang sinasabi ng katawan nila na, okay ka sa akin, kahit hindi nila sinasadya. Isipin mo kapag kausap mo ang isang taong hinahangaan mo o may kailangan ka sa kanya. Minsan tatawa ka sa lahat ng sinasabi niya kahit hindi naman ganun ka-funny dahil gusto mong makuha ang pabor niya. Sa babae, mas malalim pa dito kasi madalas ginagawa nila ito nang di nila namamalayan. Pwede kang makipag-usap sa kanya na wala ka talagang intensyong magpatawa pero makikita mo na tumatawa pa rin siya. O baka nasa grupo kayo at magsabi ka lang ng simpleng bagay o mahina ang joke mo pero tatawa pa rin ang mga babae. Hindi dahil comedian ka, kundi dahil attracted sila sa'yo. Ngayon, baka tanungin mo, bakit ko sinabi sa simula na girls laugh at you but guys don't? Bakit kailangan idagdag yung but guys don't? Kasi dito lumalabas ang pagkakaiba ng isang lalaking nakakatawa at isang lalaking talagang attractive. Kung ang mga lalaki at babae ay pareho ang tawa sa mga biro mo, ibig sabihin nakakatawa ka lang talaga. Pero kung mas madalas tumawa ang mga babae kaysa sa mga lalaki, malakas ang tsansang attractive ka sa kanila. At kung parehong walang tumatawa, ibig sabihin hindi ka nakakatawa at hindi ka attractive. Kaya ang simpleng sukatan ay ganito. Kung mas marami at mas masaya ang tawa ng mga babae sa paligid mo kumpara sa mga lalaki, senyales ito na mataas ang dating mo sa kanila. At kung napapansin mo ito madalas mangyari, malaking bagay yon sa pagiging kaakit-akit mo. At dahil nandito na rin tayo sa usapang ito, madali ring konektado sa tawang ito ang susunod na senyales. Yung kung paano ang ibang lalaki ay nakikita ka bilang kompetisyon kapag nasa paligid ka ng mga babae. At dito na papasok ang susunod na sign. Sign 3. Other guys see you as competition. Kapag napapansin mong may mga lalaki na parang nagiging tahimik o medyo naiilang kapag kasama ka, posible na nakikita ka nila bilang kompetisyon. Hindi ito laging halata sa salita, minsan sa kilos at tingin mo lang makikita. Maaaring bigla silang sumisingit sa usapan para ipakita na mas magaling sila, o kaya ay binabago nila ang boses at tindig kapag may babae sa paligid. Ginagawa nila ito kasi nararamdaman nilang may dating ka na pwedeng makaagaw ng atensyon. May mga pagkakataon din na hindi ka pa nga gumagalaw, pero ramdam mo na ang tension sa paligid. Parang may invisible na laban na nagaganap, kahit hindi mo sinasadya. Ito ay dahil sa aura mo na nagpaparamdam na mataas ang value mo. Ang ganitong reaksyon mula sa ibang lalaki ay malinaw na senyales na may impact ka sa social dynamics ng grupo. At kapag kaya mong manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon, mas lalo mong pinapatunayan na hindi ka basta-basta. Sign 4. You enjoy the moment more than the goal. Kapag mas focus ka sa kasalukuyang ginagawa mo kaysa sa resulta nito, ibang level yan ng kumpiyansa sa sarili. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka kinakabahan kung ano ang kalalabasan. Ang mahalaga sa'yo ay kung paano mo ine-enjoy ang bawat hakbang. Ito yung tipong hindi ka lang naglalaro para manalo, kundi para mag-enjoy sa laro mismo. Kasi alam mong kahit ano pa ang ending, may natutunan ka at nagkaroon ka ng magandang karanasan. Iba ang vibe ng taong marunong magpahalaga sa proseso. Kapag ganito ka mag-isip, mas relaxed ka sa buhay at hindi ka gaanong naapektuhan ng pressure. At yun mismo ang nagiging dahilan kung bakit mas naa-attract sa'yo ang tao, dahil ramdam nilang hindi ka desperado sa resulta. Ito rin ang mindset na nagbubukas ng mas maraming oportunidad, dahil hindi ka natatakot magkamali, mas bukas ka sa bagong karanasan. At sa huli, madalas mas maganda pa ang kinalalabasan kaysa sa inaasahan mo. Sign 5. People seek your validation during emotional. Kapag nasa isang emosyonal na sitwasyon ng tao, mapansin mong ikaw ang unang nilalapitan nila para maglabas ng sama ng loob o humingi ng payo. Hindi ito basta aksidente. May tiwala sila sa kung paano mo intindihin at i-handle ang damdamin nila kaya ikaw ang nagiging sandalan nila. Ang ganitong klase ng tiwala ay hindi nabubuo sa isang araw, kundi sa paulit-ulit na karanasan kung saan ipinakita mo na kaya mong makinig ng walang paghusga. Para kang safe space para sa kanila, isang tao na alam nilang hindi gagamitin laban sa kanila ang mga sikreto o kahinaan na ibinahagi nila. Kung madalas ganito ang nangyayari, ibig sabihin malakas ang emotional presence mo. Kahit wala kang sinasabi minsan, sapat na yung presensya mo para pakalmahin ang tao. Yun ang dahilan kung bakit sa gitna ng kaguluhan o lungkot, hinahanap ka nila para magbigay ng assurance. Sa ganitong pagkakataon, hindi lang simpleng kaibigan ang tingin nila sa'yo. Isa kang source ng emotional stability. Isang tao na nagbibigay ng sense of direction sa oras ng kalituhan. At sa mata ng iba, malaki ang halaga ng ganitong uri ng impluwensya sa buhay ng tao. Kaya kung napansin mo na karamihan sa mga senyales na ito ay nasayo, malamang may hindi ka alam na epekto ka sa mga tao sa paligid mo.
At kung minsan, mas mahirap makita ito mula sa sarili nating pananaw. Kaya mahalaga na marunong tayong magbasa ng ganitong mga pahiwatig mula sa iba. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa pagiging kaakit-akit sa panlabas, kundi kung paano mo ipinapakita ang tiwala sa sarili at respeto sa ibang tao. Kapag alam mong tama ang intensyon mo, mas natural na lalabas ang confidence at charisma na hindi kailangang ipilit. Find an expectant. Close my eyes.